po, say amen. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin at habang binabasa po natin ay unawain po natin ito. At ganito po ang ating matutunghayan. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do you also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me. And honoreth not his father or his mother, he shall be free. Thus ye have made the commandment of God of none effect by your tradition. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. And he called the multitude, and said unto them, Hear and understand, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, purihin po ang pagkabasa po ng iyong banal na salita. Salamat po at meron po kaming kalayaan upang kami ay magkaroon ng Biblia, mapag-aralan po namin ito, may-celebrate po namin ito by hearing and the preaching of your word. And most importantly, Lord, ang blessing po nito ay maisabuhay po namin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng banal na salita. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, na hindi ho ang katalinuhan ng tao, hindi po yung aming preference sa pakikinig ang siyang managana, kundi patuloy niyo po kaming i-rebuke, Panginoon, sa mga paniniwalang pantao na kung saan makikinig lang po kami base sa aming kagustuhan. Ngunit ito po, Panginoon Diyos, ay ginagawa po namin sapagkat alam po namin na ito ang makapagbibigay lamang po ng kaluwalhatian sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo maupo. Pakisama niyo po ako sa panalangin because on the 24th, 25th, isa ako sa magiging speaker po ng Olongapo Bible Baptist Church. And the theme is about time. Okay? And one of the difficulties in preaching the gospel or preaching for that matter, lalo na sa mga taong hindi ako sanay nakaharap, is the dangers of listening. Anong ibig pong sabihin nito? That sometimes not just the other people or the other Christians, but also in the church natin. Ano ibig sabihin? Kasi may tatlong danger po yan. Although nababanggit ko na po ito, hindi ko pa po siya nabanggit collectively sa inyo. So the first danger po of listening is when we listen sa tinatawag po nating practice na selective listening. Kapag pinipili lang natin yung gusto nating mapakinggan at hindi ho yung whole counsel na gustong marinig o iparinig sa inyo ng Diyos, hindi natin makukuha ang buong pagpapala sapagkat pinipili lang natin ang gusto natin mapakinggan. Pangalawa, it is the sin of assumption towards the man of God. So, nagkakaroon ng problema sa pakikinig, lalo na kung ang inyong napapakinggan, ang inyong pastor ay hindi nyo tinitignan as a man of God. Same is true kapag meron pong bagong tagapagsalita o may naiimbitahan. Kapag na-judge natin siya sa itsura, the way he speak, sa tigas ng mga words,
Diba? Kumbaga para bang iniisip natin mas magaling o mas marunong tayo sa Kanya. So, nagkakaroon ng problema sa ating pakikinig. Now, ngayong umaga pong ito, mga kapatid, mga minamahal, we are called to become a disciple of Jesus Christ. Amen. So meaning last time sinabi ko po sa inyo that mentorship and discipleship are two different things. Okay? So pag sinabi kasi nating mentorship, kumbaga ginaguide ko kayo towards a skill or something na pwedeng maging ikaw. Halimbawa, as a teacher, as a pastor, merong nagme-mentor sa inyo. But discipleship is much deeper than that. Kasi hindi lamang ito tumutukoy sa itinuturo, kundi tumutukoy ito doon sa tagapagturo. So kung ganun ang konsepto ng discipleship, we are talking not just about the lesson, but it tells us about what? Relationship. Kaya pala, ang sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kasi kapag sumusunod tayo sa Panginoon, gusto natin na kung ano yung ginagawa ng ating sinusundan ay nakikita sa mga tao, sumusunod. Sa pag-uugali, sa pag-iisip, everything. Kasi mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay dapat maging tagasunod ni Kristo. And therefore, if you are a disciple of the Lord Jesus Christ, inuulit ko po meron ho tayong koneksyon sa Kanya at ang koneksyong ito ay dapat pinapanatili nating intact. Hindi siya dapat putol. Kung meron mas nakakaintindi ng term na connection, tayo po dapat yon in 21st century, people. Hindi ka magiging connected kapag, ang isang device, hindi siya connected manually, di ba? Or sabihin na natin, wirelessly. Sa panahon kasi natin ngayon, parang, lahat na yata wireless. Mapa-microphone, di ba? Yung TV natin, gumagamit na ng remote. Ganun din sa relationship natin sa Panginoon. Your relationship to God, it cannot, hindi siya mag-work kung hindi muna tayo konektado sa Diyos. So if the purpose of being a disciple of Jesus is to give glory to God, ang dapat muna natin gawin, konektado muna tayo sa Diyos. Ngayon, kung konektado na tayo sa Diyos, dapat mapanatili po natin ang connection po natin na yan. Now, kapag tayo po'y konektado sa Diyos, what is the purpose of being connected to God? Remember, the goal of Christianity is not to make you happy. The goal of Christianity is to make us what? Holy. Diba? Yung happiness kasi, madali na yan kapag konektado ka sa Panginoon. Everything will fall down into its own place kapag konektado tayo sa Diyos. Kasi kapag kilala mo na yung Diyos sa pinaglilingkuran mo, kumpleto ka na eh. Diba? Yung mga bagay na pangangailangan natin, ang Diyos na nagdadagdag. Binibigyan ka ng talino ngayon kung ano nga ba talaga yung kailangan mo. Kasi pag wala ka sa Panginoon, lahat na lang ng bagay gusto mo eh. Kaso nga lang, ang isa sa realidad ng mundong ito, hindi lahat ng bagay mapupunta sa iyo. Hindi lahat ng bagay mapapa sa iyo. So kapag ang standard mo ng kaligayahan ay kagaya ng sa mundo, malungkot ka. Pag wala kang asawa, malungkot ka. Pag wala kang anak, malungkot ka. Pag wala kang trabaho, malungkot ka. Pag wala kang boyfriend, malungkot ka. Sino ba naman nagsabi na kapag meron ka ng mga bagay na ito, makukumpleto ka? Magkaiba ko kasi ang pagiging kumpleto sa pagiging masaya. Naiintindihan po ninyo? Kapag kumpleto ka na kay Kristo, nadala na yon. May kasiyahan ka na. Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The word is added, sabi ng King James. Kasi it gives us the idea that when you have Christ, kapag meron ka ng Kristo sa iyong puso, therefore, kumpleto ka na. Diba? Kumpleto ka na. Kaya Kristiyano na kay Kristo hindi mainggitin. Kumpleto ka na. Bakit ka nainggit? Wala ka eh. Bakit nainggit sa kapitbahay mo malaking bahay? Wala ka eh. Pero dahil na kay Kristo ka na, nalaman mo na ang lahat ng bagay pala ay panandalian lang. Therefore, ano man ang kalalagayan ng sitwasyon sa buhay, meron ka man o wala, may kotse ka man o wala, may magkarang bahay ka man o wala, ang tanong, hindi yung wala ka ng mga bagay nito. Ang tanong, konektado ba tayo kay Kristo? Now, ngayong umagang ito, mga kapatid,
kinakailangan po natin maintindihan ang pinaka-konsepto ng pagiging mananampalataya. And that is to give the highest glory to God. Kung Kristiyano ka, at isip po, sabi ko nga po kanina, sa mga previous ko pong sinabi, kung ang goal mo sa pagiging mananampalataya ay pagiging masaya, you will fail. Okay? You will fail miserably. You will fail. Lalo na kung ang hinahanap mo ay kasiyahan na malayo sa Panginoon, hindi ho pwede yun. Dahil kahit kailan, hindi pwede magiging masaya ang isang tao na malayo sa Panginoon. Hindi pwede. Let me paraphrase that. So kung ang goal ng tao is to give the highest glory to God, we need to put that in a plain language. What is that? To make God happy. Diba? To make God happy. Naalala ko yung motto ni Enrile dati. Ano yung motto niya? Gusto ko, happy ka. Kaso hindi sasabihin sa inyo yon, kundi tayo ang magsasabi sa Diyos, Lord, gusto ko, happy ka. Kaya pala dapat chinecheck natin yung buhay natin. Now, therefore, the question is, how to make God happy? So the title of the message today is, Glorious Commitment to Make God Happy. A glorious commitment to make God happy. Now, let's dive in sa ating pong verse. Kasi majority ngayon, ng preachers, they will jump in, okay, by saying the points of the message without understanding first, ano nga ba yung binasa natin? Tandaan po ninyo, when we are a believer in Christ, let us adapt. Kinakailangan natin makuha yung ugali po ng mga Berean church. The Berean church, when they're listening to God's word, lagi tinitignan po nila kung yung sinasabi ng tagapangaral at yung sinasabi sa salita ng Diyos magkatugma. Okay? A Berean church will ask, papaano ko ba maisasabuhay yung mga bagay na aking napakinggan? And I hope this morning, meron po kayong ganung pag-uugali. Amen po ba? So your job is not to somehow, para magiging panel kayo ng isang thesis. Tama ba yung grammar ni pastor? Tama ba ang, alam mo yan, kanyang setup background? Hindi po. Kundi tinatanong natin, Lord, ano nga po ba ang mensahe na gusto iparating sa akin ngayong umagang ito? Okay? So, ang isa sa pwede po nating makakuha, sabi ko nga, is to make God happy. So let us turn our Bibles in Matthew chapter 15. So ito po, isa po siyang storya na kung saan, again, the Lord Jesus Christ is being challenged by religious people. Bakit? Kasi po ang Panginoon, radical siya magturo. Hindi po siya parang mainstream magturo. Kumbaga, meron siyang kakaibang approach, pero hindi yung approach to make him weird, but rather, it's a kind of approach, isang paglapit, na kung saan gusto niyang kumonekta doon sa mga taong tinuturuan niya. Hindi siya nagtuturo para maging iba lang. Gusto niya magturo sa ganun maging konektado siya doon sa mga tinuturuan at magkaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao kanyang pinapangaralan o tinuturuan. Mga kapatid, ganun din ang gusto mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Di ba? Ikaw yon. Gusto ng Panginoon magbago ka. Gusto ng Panginoon na maging, alam mo yun, magbigay ka ng happiness sa paglilingkod po natin sa Diyos. So ano yung challenge? So ano po yung challenge? At sino yung nag-challenge? Sabi po ng verse 1. Then came to Jesus scribes and Pharisees. These are, again, the religious people. When we talk about scribes, dalubhasa po sila sa book of law. Okay? Sa aklat ng kautusan na ibinigay ni Moises, kumbaga, they are the authority on how to explain the laws na tinatawag. Well, the Pharisees naman, they are the ones na nag-aalaga o nag-iingat po ng temple. So again, these are the kind of people na talaga they are well-respected sa ginagawa po nila. But sadly, nagkaroon po ng extreme sa pamumuhay po ng mga taong ito. Instead na maglingkod po sila sa Panginoon na may kababaan, naglilingkod po sila ng may kayabangan. Kaya tandaan niyo, ang paglilingkod sa Panginoon nagdudulot sa atin ng pagpapakumbaba. At dapat yun naman talaga yung goal natin. Dahil mahirap pagpalain ang taong mataas. Ang Diyos na mismo nagsabi, ang nagpapakataas, binababa, at ang binababa, itinataas. The teachings of our Lord is an upside-down
kind of teaching. Diba? Mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Laging baliktad. Tama? Pag sinampal ka sa kanan, alam mo yun, huwag kang gaganti. Diba? Ibigay mo yung kaliwa. Maraming mis-illustration. Pag sinampal ka sa kanan, sabi, ibigay mo yung kaliwa. Ibig sabihin, papasampal. Hindi ho. Pag sinampal ka sa kanan, tumalikod ka at layuan mo. Hindi ibig sabihin na para bang sadista ka sa pananakit. Or you are, ang tawag din sa sadista, nananakit. Ano yung opposite nun? Sadist and... Basta yun na yun. Di ba? So, ibig sabihin, lumayo ka. Di ba? So, the teachings of our Lord Jesus Christ is an upside-down kind of teaching. Sabi ko, hindi ito ginagawa ng Panginoon para maging iba lang siya, kundi para ipakita sa atin na gustong kumonekta ng Diyos at magdulot ng pagbabago para yung buhay na ipinagkatiwala sa iyo ay malubos. Remember that when you are in Christ, kapag nasa Panginoon tayo, meron na tayong buhay. At malulubos lang yan kung patuloy tayong kokonekta sa ating pong Panginoon. So let us continue. So ang challenge po ng mga religious leaders ganito, why do thy disciples transgress the tradition of the elders? Okay? So we are talking about the tradition now. Pero bago tayo mag-jump in sa tradition ng 21st century, let us understand first the tradition on that era. Kasi sa kanila, very traditional po sila. Okay? So yung mga panuntunan na ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya is a testament of their relationship to God. So kinakailangan nila yung gawin. Kumbaga ganito, kung naghuhugas kayo ng kamay, pag alaala ito, di ba, na merong sinabi ang Panginoon na kinakailangan nilang gawin bilang paalaala ng kanilang relasyon sa Panginoon. Let's say, for example, yung sinasabi ko po dati about circumcision. That is their tradition. Tama? Big deal po sa kanila yon. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na para bang gagawin lang nila yon out of tradition lang. They have to connect to the real reason why they're doing that. So kaya pala sila nagkaroon ng circumcision na ngako ang Panginoon. So dapat nilang kilalanin ngayon na ang Panginoon is a promise keeper. Therefore, as a person na binigyan ng pangako, you must be a promise keeper. Amen? As a promise keeper, dapat alam mo yung pangako ng Diyos at lumalakad ka ng may maayos na pamumuhay kasi kilala mo yung tagapagbigay ng pangako. At yung pangako na yan, hindi napapako. Dahil kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Hindi yan kagaya mo. Sinabi mo kay Lord, magbabago ka na, paulit-ulit pa rin. Amen? O, wag mo na tingnan yung katabi mo, ikaw yung kausap ko eh. Oo. Yung iba talagang dahan-dahan po. Oo. Ikaw yun. Diba? So, the tradition, tingnan po natin why do thy disciples transgress? Okay? Bakit sila, kumbaga sa basketball, lumagpas sa guwit? Okay? It's a foul, kumbaga. Sinasabi ng mga religious leaders na ito. For, ano kasalanan? For they wash not their hands when they eat bread. Hindi sinasabi ng Panginoon dito na hindi nagkasala o hindi nagkamali yung kanyang mga disipulo. Kundi gustong i-connecta ng Panginoon, what kind of attitude are these religious people, kung talaga silang religious people, instead na para bang i-correct nila ng tama, ano po nangyari po dito? Nagiging judgmental po sila sa kanilang pananalita. Tingnan po natin. Verse 3, ano sabi ng Panginoon? But He answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Remember that. Kasi doon sila hinataw eh. Okay? Although sabi ko nga, iba po ito sa panahon natin ngayon, pero makakakuha po tayo ng puntos. Hindi ibig sabihin na ginagawa natin yung mga bagay na dapat gawin inside the church, pero dapat magkaroon din tayo ng konsepto na kumonekta tayo sa Diyos kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa po natin inside the church. Nagigets niyo po ba? Halimbawa, in terms of giving, hindi ka lang basta nagbibigay. Kinakailangan na iintindihan mo, by giving our tithes to the Lord, sinasabi natin, Lord, kung ano man yung meron ako, hindi ho akin ito, pinagkatiwala mo lang.
Kumbaga, ibinabalik ko lang itong aking pagbibigay or pagbabalik bilang tanda ng pagpapasalamat sa katapatan at sa kabutihan mo na kahit paano pinagkatiwalaan mo ako ng mga bagay na meron ako. Kasi kung wala at ginagawa lang natin yung mga bagay na ginagawa natin, hindi matutuwa ang Diyos. That is why the title of the message, sabi ko nga, it is a glorious commitment to make God happy. Matutuwa ang Panginoon, oo, nagbibigay ka, pero mas matutuwa ang Panginoon kung alam mo yung dahilan kung bakit ka nagbibigay. Kasi ang tao, di naman nila nababasa yung puso, ang Diyos lang nakakabasa po niyan. I remember yung isang pulubi na nagbigay, di ba, ng kusing alam mo yun, sa bigayan po nila. Tuwang-tuwa ang Panginoon eh. Bakit? Merong nakita si Kristo, ang ating Panginoon, na hindi pwedeng makita o hindi kayang makita ng isang normal na tao. Maybe nakita ng tao, nagbigay, okay, pulubi, pero ano ba naman yan kung kumpara sa mga tao, kasama yan na nagbigay na talagang siguro bag or sabihin na natin, exaggerate natin, saku-sakong pera sa templo ng Panginoon. Hindi na nakita ng Lord eh. Ano nakita niya? Yung puso. It is important for us to connect with God. And to do that, kinakailangan tama at malinis ang ating puso. Hindi ba kayo nagtataka, bakit si King David tinawag po siyang a man after God's own heart after he had committed adultery and murder? Alam niyo po bakit? Kasi the moment na siya po'y tinuwid ng Panginoon, inayos niya yung puso niya sa Panginoon. And I believe that separates us from what? From those people na talagang nakakilala o hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi ang totoong nakakilala sa Panginoon, alam niya sa sarili niya na hindi lang siya basta nagkasala. Ang naiintindihan niya sa relationship niya sa Panginoon, nasaktan niya ang Panginoon. And He will never do that again intentionally. Narinig po ako? And He will try everything to persevere, magpatuloy, magpursige na paglingkuran ng Panginoon. Hindi niya ginagawa na para ba ang pagdalo ng simbahan ay para paghuhugas ng kasalanan. Tanda po niyo, ang pagdalo po natin ng gathering ay hindi po ito paghuhugas ng kasalanan. Sapagkat ang tanging makapaghuhugas ng kasalanan ng isang tao ay ang dugo ng ating Panginoon. And as a believer in Christ, dahil nahugasan na tayo, ano sabi ng 1 John 1:9? But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid, alam mo yun, hindi na tayo nagkakasala pa rin po tayo. Amen? Pero hindi ibig sabihin naman nun, alam mo yan, dahil ikaw malinis na, papunta ka ng langit, habang lumalakad tayo, we are alam mo yan, praying to God, and somehow, gusto nating marating yung kalalagayan ng pagsunod kay Kristo na kung anong ginagawa niya, anong iniisip niya, anong konsepto niya, magiging ganun din po tayo. Hindi tayo naging Kristiyano, ulitin ko ito hindi tayo naging Kristiyano para maging masaya. Kundi naging Kristiyano po tayo para pasayahin natin ang Panginoon. Kasi nung di tayo naging mananampalataya, laging question natin anong gagawin ko sa buhay para ako'y maging masaya? Laging ganun ang question. That is why life has no meaning. Biruin mo, magpapakapagod ka para sa isang kasiyahan na wala namang kasiguruhan. Kaya nga, we must work our way to tell to other people para masabi natin sa iba na mayroong buhay kay Kristo. Alam niyo kung bakit hindi natin ito masabi? Kasi ikaw mismo, hindi mo yun iniisip. Kaya nga sabi, di ba, ang sino man, ang nakikristo, isa na bago nila lang. So yung hinahabol ng mundo, pinagpapaguran ng mundo, halos magpakamatay na sila, para lang maging masaya sila, napalitan na. Na ang buhay mo ngayon, hindi na ikaw ang pinapasaya mo, kundi ang Diyos na pinapasaya mo dapat. Si Kristo na ang pinapasaya po natin. Pero dito sa sitwasyong ito, hindi masaya ang ating Panginoon. Kasi dapat itong mga religious people, they are the ones who is teaching the Israelites how to make God happy. Akala nila porque may ginagawa sila or associated sila in a religion na bibigyan ng katuwaan ng Panginoon. Sabi ng Lord dito, hindi. Okay? Tuloy natin. Paano to sinabi ng Panginoon?
Verse 4, For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth his father or mother, let him die the death. But ye say, Whosoever shall say to his mother or to his mother, it is a gift. Anong konteksto nito? Okay? To honor thy father and thy mother is a commandment. Alin po bang binigay po yung utos na ito, hindi sa mga bata? Kasi para bang iniisip natin lagi, Ephesians 6:1. Anong sabi nga uli doon? Children. Yun. So lagi natin thinking, talagang bata lang. No, it's not. Kasi it goes back sa Ten Commandments na igalang natin ang ating mga magulang. Tandaan nyo even though it's a new generation ng Israel, hindi yung mga bata yung kausap. Okay? May mga edad na, yung iba sa kanila, may mga asawa na nga, but the commandment of honoring thy father, hindi lang basta paggalang. Makinig kayo. Maging sa finances. Hello? Amen? So, yung mga naglalabasang ngayon, na tinuturo ng mga taong labas, kasi ganun para at least mahugot po sila sa pamilya, para masalip po sila sa kanilang maling adhikain na lumaban sa gobyerno. Anong sinasabi nila? Hindi nyo utang na loob ang buhay ninyo sa pamilya ninyo. Mga ganun no? Tapos sinasabi nila, sila lang nagluwal sa inyo, pero alam mo yun, wala. Kumbaga, hindi nyo utang na loob kung para karapatan nyo yan. Mga ganun ang tinuturo Nakakalungkot isipin sapagkat nabubuhay po tayo sa ganyang panahon. At ang mga katuruang ito ay nasa mga kilalang universidad. Hello? Lalo sa mga nasa college level po ngayon, nako, ingatan niyo po ang inyong kaisipan. Sapagkat dyan nahuhubog ang mga maling paninindigan. Yung sa pagiging, alam yan, tama bang sabihin? Sabihin ko na rin, pagiging mga taong labas, mga lumalaban sa gobyerno. Ang daming nakukuha dyan. Maraming nakukuha sa mga school ngayon na dapat ang ginagawa lang nila is to teach the students how to become a good citizen na hahaluan. Okay? May mga school na ngayon nagtuturo na about Satanism. Are you aware of that? Kala nyo sa Amerika lang, pumapasok na siya sa Pilipinas. Ano pa yung very common and yet hindi natin alam, medyo may pagka-subtle ang approach, pero nandiyan dyan na ang LGBT community. Hindi nyo na sila ma-detect kasi kalat na Paano ma-detect sa school? Mismo yung tagapagturo, ganun din. Although hindi kasama sa curriculum, pero yun tinuturo. Bakit? May hidden agenda. Tapos sinasabi nila sa atin ngayon, we are manipulating people. No, we're not. Kasi ito po'y katotohanan. Kaya nga, kung hindi po natin kilala ang Kristo na ating pong naririnig at ipinapangaral sa iglesyang ito, paano po natin malalabanan ang mga ganitong klaseng konsepto? Naintindihan niyo po ba? Kaya mga kapatid, it's important for us, okay, sa panahon po natin ngayon, to obey God's command, to follow God's will by knowing His Word. Sa pamamagitan ng pagkakaalam ng salita ng Panginoon. So balik po tayo dito. So that is the concept na gustong ituro ng Panginoon sa kanila. Okay? So, dapat matutunan nating igalang. Kasi dito sa bandang ito, balik po tayo. Verse 4, honor thy father and thy mother. So dapat kahit papaano, inaalala mo sila, naaabutan mo sila kahit papaano. Ngayon, anong ginagawa ng mga Fariseyong ito at mga eskribang ito? Sabi po sa verse, tuloy po pala natin, verse 5, But ye say, whosoever shall say to his mother, to his father, it is a gift, by whatsoever thou mightest to be profited by me. So, kumbaga, para bang, total, alam mo yan, naglilingkod na ako, so, alam na ng Diyos yan. Parang, God bless you. Naalala ko tuloy si yung ex na governor po natin, si Panlilio. Nagisikat po siya nun Di ba? Tapos, ang nangyari kapag may lumalapit sa kanya, usually ginagawa ng mga lapid, pag may binibigay kagad, automatic yon. Siya ang ginagawa niya noon, pag may lumapit, sige, pag-pray na ka, God bless you bye-bye.
Ay hindi na siya nanalo eh. Kasi iba ang laro sa gobyerno. Naiintindihan po niyo ako? Kaya wala, singit ko lang. Kaya hindi mataas ang aking respeto sa nagsasabing pastor siya at tumakbo siya in a political office. Nagigets mo niya? Kasi you cannot serve two masters. Lalo na sa politika natin sa Pilipinas. Napakadumi ng laro ng politika sa Pilipinas. Okay? Kasi may mga nagkiklaim po dyan na sila ay sikat na pastor and yet, alam mo yan, iba ang kanilang lifestyle. In fact, they do not walk the talk, ika nga. At nakakatakot po ito mga kapatid. Kung ikaw ay isang mananampalataya, kahit nga hindi ka magsalita di ba? Alam nila kung sino ka. Amen? Narinig po ba ako? Paglabas mo pa lang ng bahay, alam na nila kagad pupunta ng church to. Lalo na pag talagang once in your life, nag-commit ka sa Panginoon, nakita may dala-dala kang Bible, alam nila yan. Yan, reborn again. Alam nga nila, pag may problema kayo, make church si kapatid. Aroy, nakakaya ang problema. Nagigets po niyo ako? Amen po ba? Kung sila, alam nila, mas lalo ang Diyos. Alam ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga, again, our goal as a believer in Christ is to make God happy. So dito, hindi masaya ang Panginoon Kumbaga sinasabi ng Lord sa mga skriba at sa mga pariseyo, ang lakas naman ng loob niyo, sabihin niyo yan. Kayo na religious leader, na kayo dapat ang nagsiset ng example, na sinasabi hindi nagugas ng kamay, which is, alam mo yun, hindi naman yan na nagpapasama sa tao. Eto nga kayo, dapat sinusunod nyo talaga, na dapat ginagalang, nirespeto, nagbibigay kayo dapat sa inyong magulang, na hindi nyo ginagawa. Okay? Kaya ang sabi po dyan, sa verse 7, ang sabi, ye hypocrites. Sa Amplified Version, nakalagay po dyan, play actors. Ang sabi po ni Amplified. Bakit? Kasi pag sinabi nating hypocrites, they are the ones in the time of the Lord Jesus Christ na para silang may maskara. So para magpalit ng facial expression, papalitan lang yung maskara. So yun ang ibig sabihin ng hypocrites. Nagkukunwari, meron kang suot-suot na maskara, hindi mo pinapakita yung totoo. Nakikinig mo ba kayo? Kahit na ang dami mong alam na verses, just like the hypocrites, kahit na may mataas kang katungkulan, kagaya ng Pharisee, kapag hindi ka konektado sa Panginoon, lalabas at lalabas ang totoo. Hindi man lumabas, alam pa rin ng Diyos, kilala ka niya Kilala tayo ng Panginoon. So therefore, Jesus Christ is challenging us. Okay? Hinahamon tayo ng Panginoon. Maging tunay ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya ano sabi dito sa verse 7 to verse 8? Ano sabi daw ni Isaias? These people draw it nigh to me with their mouth and honor at me with their lips. Sabi niya dyan, Di ba? They're just worshiping me in lip service, not by life service. Kasi sa Panginoon, ang tunay na lifestyle ng isang worshiper, nakikita sa puso. Anong nakita? Disconnected ka, malayo ka. Ayun ang sabi, but their heart is far from me. Now, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Una, nais kong pangunawa sa inyo that these people, they are pleasing others to appear holy to others. Itong mga tao ito, they are pleasing others to appear holy to others. Kumaga, ginagawa mo lang yan, it's just a show. Narinig po ba ako? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang tuwing Wednesday at tuwing Sunday lang. No. That's not worship. A real worship is the moment you wake up. Pagising mo pa lang, naglilingkod ka na sa Panginoon. Dalawa lang ng mga klaseng paglilingkod Isang masamang paglilingkod at isang mabuting paglilingkod.
Call it what you will. Pastor, meron po bang masamang paglilingkod? Parang ang dating, alam mo yun, kabaliktaran eh. Call it what you will, pero it's either naglilingkod ka or hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Kasi if we are acknowledging God for who He is, bakit tayo nagpa-pray? Ina-acknowledge natin, God is the giver of life. The moment na magising ka at yung unang hininga mo, o bagaman natutulog tayo, humihinga tayo, yung unang paghinga mo ng paggising mo, dapat pasasalamat na binibigay natin sa Diyos. Nung di pa tayo nakakilala sa Panginoon, di naman natin alam yun eh. Pero sana ngayon na may tunay na may pagkakilala na talaga tayo sa Diyos, dapat pagkatiwala natin sa Kanya. Dapat pasalamatan natin siya. Ano ba naman yung simpleng Panginoon? Salamat po sa umagang ito, nagising pa ako. Imagine mo yun. Daming tao di na humihinga pagkagising, pero binigyan mo pa ako ng panibagong araw para gumising. Hindi yung pagkagising mo, ay, abak na, mag-obra na naman. Nakakatamad. Wala kaming ulam. Ala na talaga. Mamamatay ka talagang ganyan na. Stress ka na. Tumatawa lang tayo, pero ganun tayo. At dapat nating isuko sa Panginoon. And we need to practice to change that. Kinakailangan mabago natin yan. Pero alam mo, hindi mo magagawa yan kapag hindi ka konektado sa Diyos. You need to connect to God first. Kasi kahit na anong willpower ang meron ka, it's not about your strength. Hindi mo kaya talaga. Kaya nga ang kaligtasan, hindi yan desisyon mo. Desisyon yan ng Diyos. Kaya nga tayo napili eh. Kaya nga doon natin maintindihan fully ang grace. Kasi wala ka talagang parte, wala talaga tayong parte sa kaligtasan natin nang dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Sa dinami-dami ng tao, buti nakakilala ka sa Panginoon. Maraming tao hindi nila kayang i-embrace yung ganong konsepto. Pero ikaw, na binigyan ka ng kaunawaan, pagpasalamat natin yun sa Diyos. Hindi pa kayo nagpapasalamat na sa church na ito, hindi natin tinatalakay ang relihiyon natin ay mabuti, yung iba hindi mabuti. Meron pa nga, mas malupit eh. Tayo lang ang ligtas, sila hindi. Sa atin, hindi ganun dito. Hanggat hindi ka konektado sa Diyos, mga kapatid, mga minamahal, hanggat di mo pinagsisihan ang iyong kasalanan, hindi ka pupunta ng langit. It's not about, are you a Baptist or, no, it's not. If you are connected to God, to the salvation na pinagkatiwala niya, pinagkaloob niya, doon pala tayo maliligtas. Ngayon ligtas ka na, ipakita mo sa paraan ng pamumuhay. Kasi ganito lang eh, magtiwala ka man o hindi sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, Diyos pa rin siya eh. Kasi anong dahilan kung bakit nandito ka? Sige nga. Ano to? It's a show? Ano to? Kagaya ng ginagawa ng mga scribes and Pharisees? Just to show to other people na, nagsisimba ako. O kung hindi man ganon, what's the reason? Ngayon, kung talagang gusto nating malubos at magkaroon ng meaning, magikonektado muna tayo sa Panginoon. Kasi sayang, simba kayo ng simba. Gamitin ko na yung term. Mali yun. Di ba? Kinakailangan na alam natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ngayon, kapag alam mo na yung dahilan, manatili ka dyan. Alam mo naman palang malaga ng pagdalo. Merong mga times na ang hilig mong mag-trip. Ano yung trip, pastor? Mukhang trip kung hindi magsimba, tatamad ko. Wala akong pera. Tipong gano'n. Nakasalalay ang paglilingkod mo base sa trip mo. Tandaan nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi trip-trip lang. Ang lahat ng bagay, pinapaintulutan ng Panginoon kasi kalooban niya yan. O yan man yung pagsubok, huwag kang mag-alala. Inaalaw yun ng Panginoon para tumatag tayo at makilala mo ang Panginoon na hindi ka pwede mabuhay na malayo sa Kanya. Kasi pagkalooban ng Diyos o hindi ang nasa isip mo, Diyos pa rin siya. Nagigets po niya? Huwag po kayong magkakamali, mga kapatid, na sa buhay po nating ito, tanggapin niyo na to ha, may problema. Kristiyano ka man o hindi, may problema. Sabi mo sa katabi mo, may problema. Okay? Kaya magtiwala ka sa Diyos. Okay? Tapos sumagot ka, ikaw din. Okay? Ikaw din. Ano pa?
The problem of these people is not just, alam mo yun, they live their lives pleasing other people. Kasi ganito yung ginagawa nila eh. Mostly yung mga Pharisees na ito, okay? Ang gusto nila lagi, nasa labas po sila. They wanted to pray. Talagang, Diyos na ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Tapos yung mga dumadaan na tao, ano sila? Wow, grabe. Gusto ng mga Pharisees ganon. Ang paglilingkod nila for a show. Tayo kaya? Hindi mo man siguro intensyon na gawin ang agaya na ginagawa ng mga Pariseyong ito. Pero paano yung paglilingkod natin? Nandito ka ba dahil sinabi lang sa iyo ng kabarkada mo? Again, we're not serving God, hindi tayo naglilingkod sa Diyos to please other people, to please ourselves, but we are here to please God. So it boils down, hindi tanong dito kung ano yung sitwasyon na meron ka. Di ba? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa iyong relasyon. Puso kasi ang labanan dito eh. Diba? So they are pleasing others. Pangalawa, they are pointing others' mistake. Okay? They participate in an act of play instead of an act of worship. They participate in an act of play instead of an act of worship. So sabi nga po natin kanina, ito po ay tinatawag nating pakitang tao or palabas lang. So nawa, hindi yan mangyari sa atin. Pangatlo, okay? These people are the type of people that can be easily offended. Anong sabi po dito in verse 12? Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they had heard this saying? Okay? So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kapag itinutuwid po tayo, magpatuwid tayo sa Panginoon. Napakadali ang mag-alibay. Napakadali ang magbigay ng excuse. Napakadali ang tumalikod. Napakadali ang mag-point ng fingers to other people kapag kinokorek. But it takes character. It takes maturity para sabihin mong, oo nga, tama ka, mali ako, babaguhin ko ang sarili ko. This type of saying or message is a kind of message na kinakailangan po nating sa buhay. Diba? So sa pagwawakas, pwede po ba akong magbigay ng 3 bagay bilang paalala kung paano natin mapapasaya ang Diyos? Number 1, let us serve God with integrity and humility. So that's number 1. Let us serve God with integrity and humility. It's been many, many years since na-explain ko na yung word na integrity. But for those of you na ngayon nyo pa lang ito maririnig, pag sinabi kasi nating integrity, wala siyang pinagkaiba sa salitang trust. But integrity is somewhat may malalim siyang kahulugan eh. Ibig sabihin nun, mapagkakatiwalaan ka. Pero mapagkakatiwalaan ka kahit walang nakakakitang ibang tao. Ganon katindi ang salitang integrity. So when we are serving God, dapat may integrity. So therefore, hindi lang ito tumutukoy inside the church. Pag sinabi nating integrity, pag dito, Kristiyano ka, Kristiyano yung bihis mo, paglabas mo, Kristiyano pa rin ang bihis mo. Hindi kung saan-saan may hati-hati ang iyong damit. At yung gapakini, yung gapakini. Hindi ko maintindihan kung dinaanan ka ng bagyo or what. So when we say integrity, hindi dapat magkukwestiyon yung ibang tao na, uy, di ba? Wow. Tapos pagdating ng Monday, ha? Nangyari. May sumani ba sa yung ibang spirito? Ba't ka nag-iba? Nagigets po ninyo?
So when we talk about integrity, it talks about everything. Pananalita man yan, hindi lang pananamit, pananalita, di ba? Pag-uugali. Dito, galang-galang, ay, bless you, bless you. I love you with the love of the Lord. Pagdating mo ng Monday, nakakalutong managkas. Oo, meron ganon. Dati, natatawa lang ako kasi parang layo naman. Pero meron pala. May pastor pa nga nagmumura eh. Hindi, meron. Naniwala kayo. Am I in a position to judge him? Well, no. Pero syempre, makikita mo talaga ang tunay at hindi tunay base sa bunga. Nagigets niyo po ba? Kakikitaan ng mabuting bunga ang isang tao may mabuting relasyon sa Panginoon. So, it's a big question. Para kang oo nga tao, pero pag hindi ka nabubuhay para mananampalataya, hindi ka tao para sa akin eh. Para kang naglalakad na big question mark. Hindi ka tao sa akin, big question mark. Ano ka ba talaga? Sinasabi mo Kristiyano ka, pero anak ka panyira. Anak ka chismis. Uy, lakas ng yes. Di ba? Meron pa bang machismis dito? Alam niyo po ba na hindi lang babae ang machismis? Lalaki ang machismoso din. Mga babae talaga. Yes. Patawad na po. Pero sana, instead that we judge the message based on our experience with other people, sana ang lagi mensahe ng Panginoon, it doesn't point to others, but it points to you. Sino ba ako talaga sa harapan ng Panginoon? At kapag nakikita mo na, oops, teka. Ako yun na. Huwag kang lalabas ng pintuan na yun na hindi mo yan dinidil sa Panginoon. Because it's just a waste of time. Kung nandito ka, narinig mo yung mensahe, walang binago sa iyo. Kaya para ito sinasabi ng James 1:22. Pakita nga natin, ano sabi ng James 1:22? But be ye doers of the word and not hearers only. Ang sabi po dyan. Deceiving your own selves. 23. For if any be a hearer of the word, you hear, right? Naririnig niyo, tama? So, if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the mirror. Yan yung word na glass dyan. Makaisip natin glass, klok. Hindi yun. Okay? Natural face in a mirror, in a glass. So ngayon, kung may tinuturo ang Lord sa inyo, wala mang invitation, when we do our closing prayer, you ask God for forgiveness. Kasi kinakausap ka ng Panginoon, hindi aksidente na kung sakaling tinamaan ka, hindi yun intentional. May pinaparating ang Diyos sa inyo. May pinaparating ang Panginoon sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na mabuhay ka sa kasinungalingan. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos ng katotohanan. Tama? We are a disciple. We are follower of Christ. And Christ commanded us, and Christ is telling us, ano sabi niya? In John chapter 14, verse 6, and Jesus said, I am the way, the truth. Ayaw mabuhay ng kasinungalingan. Ayaw ng Diyos na mabuhay ka sa kasinungalingan. So, kasama ba doon ang integrity? Yes. So, serve God with integrity and what? Humility. Okay. Pangalawa, we need to seek God by knowing and understanding His will every day. Ipo-point out kayo na, every day. Seeking God by knowing and understanding His will every day. Tandaan ninyo relationship natin sa Panginoon, yung pagiging mananampalataya natin, hindi lang siya basta event ng Wednesday and Sunday. Okay? Ang tawag natin dyan, lifestyle. Hindi tayo nagbibigay ng lip service. We are giving life
service. What kind of life na ino-offer natin sa Panginoon ngayon? Bilang tao, ay makatanggap na bagay na hindi maganda. Tama? Naniniwala ako, ganun din ang Diyos. Ang tanong, ano mabibigay mo sa Diyos? Kayamanan, tsaka may-ari ng lahat eh. Ano mabibigay mo? Yung buhay na kung saan iniligtas ka ng Panginoon at yung buhay na yan, lumalakad ng maayos sa kanyang harapan. That is the life service. Kaya alam nyo, kahit minsan, ang hirap mag-devotion, ang hirap mag-Bible study, ang hirap mag-Sunday school, everything, ginagawa pa rin po natin yan kahit mahirap. Alam nyo bakit? Kasi nga, matutuwa ang Panginoon. And that is a kind of commitment. Okay? Commitment na pwede nating ibigay sa Panginoon para makapagpasaya sa Kanya. So, syempre, kadugtong din yung last. Ano yun? Staying with God with a lifestyle that makes Him happy. Staying with God with a lifestyle that makes Him happy. So, kumbaga, yung pinakakabuuan po nito, dapat makikita sa lifestyle. Saan po? Sa bahay. Kung tatay ka, dapat kinakita ka ng good example. Napapalunok ako. Mga tatay, amen. Oo. Kaya, ayaw ko naiintindihan na ng mga kapatid ko, si Mel at si Kuya Ace. Kasi tatay na rin yan eh. Diba? Lalo na kina Kuya Mel. Pero ayoko ibulgar yung surprise. Okay, wala akong karapatan. Sila lang bubulgar. Pero masaya ako sa kanila ngayon. Makwento na lang nila. But anywho, baka mawala ako eh. Pagkabataan ka, iba yung pamumuhay. Pero pag may asawa ka na, nag-iiba na yung perspective mo sa buhay. Kung dati-dati, malakas ang loob mo na gumawa ng bagay na mali. Pero pag naging magulang ka na, iba yung dating. It's a responsibility towards your wife and your children, sabihin na natin, na bilang isang lalaki, you will lead your family, diba? Bilang isang father figure na ang ibig sabihin nito, you are the spiritual leader to your family. In a sense, parang ganito eh. Ikaw yung pastor sa pamilya mo. Ikaw yung pastor sa pamilya mo. Kaya nga isa sa mga requirements sa pagpapastor, dapat naililid mo ang iyong pamilya ng tama. Kanino? Papalapit sa Diyos. Lahat tayo, hindi lang sa bahay, maging sa paaralan, maging sa trabaho. Sana nakikita na tunay ang ating pagiging mananampalataya. So, hindi mo lang siya basta iniiwan na dito ka lang Kristiyano. No! Dapat Kristiyano ka sa lahat ng bagay. Amen? Kristiyano ka sa harap ng computer mo. Amen? Sa harap ng cellphone. Amen? Although ginagamit natin ito, hindi tayo alipin ng mga ito. Amen? Oh. Magkano ang Bible nyo? Pastor, ano kinalaman nun? Kung iwan natin yung Bible ninyo, ganun-ganun na lang eh. Pero try mo iwan yung cellphone. Nako, buong magdamag, di makakatulog yan. Minsan, mas mahal pa yung cellphone kaysa sa Bible eh. Naalala ko tuloy mga estudyante ko sa Bible school. I'm teaching them the importance and somehow, yung pleasure ng mismong book, the Bible itself. Okay? Kaya tinuturo ko sa nila na magkaroon sila ng study Bible, etc. Tapos, tinanong nila ako, Pastor, magkano po ba isang study Bible? Mura lang, 2,000 lang. Gulat, yung iba halos sinatake sa puso. Sabi ko, bakit? Samantalang nakakabili nga tayo mamahaling cellphone. Ano pa kaya ang simpleng salita ng Panginoon? Ako, as a pastor, salamat, meron akong Tita Rose. Ayan, 5 Bible na yata nabili sa akin ni Tita. Kasi iba-ibang iba-ibang aspeto po yan. Pero meron din naman ako mga personal na Bible na binili ko on my own, na pinag-ipunan din. So I'm encouraging, again, every one of us, na maging maging tapat tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa paglilingkod man yan, sa pamilya man yan, at maging sa paaralan, in everything that we do. Okay, we need to stay with God with a kind of lifestyle that makes God happy.
tatanungin ko kayo. Please makinig. Ngayong linggo, or nung nakaraang linggo, napasaya ba natin ang Panginoon? Amen. So, ano gagawin natin? Kung sakaling iba sa inyo, hindi, ngayong unang araw ng linggo, sapagkat ang linggo ay unang araw. Amen. Okay? Maging goal natin, Lord, tulungan niyo po ako na mapasaya ko po kayo. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Kami, Panginoon Diyos, ay lumalapit sa trono. Ang mga salita na amin po. Yan, salamat po sa ating mahal na pastor. Salamat po sa ating Panginoon sa buhay po ng ating pastor na patuloy na naghahatid ng mensahe po sa atin. Nagpapaalala kung paano tayo lumakad, kung paano tayo humarap sa ating Panginoon. And nawa, patuloy nating ma-appreciate ang ating mahal na pastor po sa mga bagay na ginagawa po niya para po sa Panginoon. And ngayon naman po, mga kapatid, tayo pong